punta ho tayo dun sa mga bawal at pwede na gawin ng mga kandidato. Dahil ang barangay at SK elections po, syempre may campaign spending limit. Ano po? Meron kayong yung money, yung policies tungkol sa pagbitbit ng pera. Pakilatag nga ho yun. Ano yung bawal? Una po muna, siyempre, meron po tayong spending limit na 5 piso sa bawat kandidato, sa bawat registered voter. So, maaaring maliit pero wala po tayong magagawa hanggang sa kasalukuyan. Yan po yung batas natin. Yan nga po yung ating ipinaglalaban na sana baguhin na i-reflect ang tunay at tama naman base sa inflation. Ang tagal na po yan, almost 30 years na yung batas na yan. Pero just the same, 5 pesos po yan. At therefore sa mga kandidato, tatandaan po na ang basihan ng paggastos, ang pag-compute namin, nakabase sa mismong pag-file mo ng Certificate of Candidacy. Dahil nga wala tayong premature campaigning. Kung nag-file ka kahapon, therefore lahat ng gastos mo mula ngayon, kinakailangan ating SOSE, kabilang na po kaagad yun. At ngayon po, ano po yung mga tinatawag nating ang mga prohibited na pwedeng gawin ng ating mga kandidato, hindi pwedeng gawin. Dapat po malaman ng lahat na pag nag-file ng candidacy sila po ay considered ng candidate ng COMELEC. Mayroon po tayong premature campaigning. Sa Section 80 po ng Omnibus Election Code, pinoprohibit po yung tinatawag na premature campaigning. May kulong na 1 hanggang 6 na taon at yung po yung ground for disqualification. Nangangahulugan, kung ikaw ay hindi pa nagpapile ng candidacy at gusto mo ay hanggang September 2 pa, okay lang sa amin na meron ka pang campaign materials yan o tarpaulin na pagkalaki-laki ng pagmumukha mo kahit walang nakalagay na vote for. Pero once na nag-file ka na ng Certificate of Candidacy, ngayon o hanggang September 2, ikaw ay kandidato na dapat tanggalin. Bawal ang pagpo-post, bawal ang pangangamay, bawal ang pag-ikot-ikot, bawal ang pamimigay kung ano-ano dahil ikaw ay kandidato na. Pwede ka ma-disqualify o kakasuhan ng kasong kriminal. At the same time din po, kung meron kang mga social media posts, kinakailangan tanggalin lahat yan. Huwag na po tayong magsasabi pa na magdadahi-dahilan at yan po ay mga lumang mga kadahilanan na yan na hindi naman nangangampanya dahil wala naman nakalagay na vote for. Tatandaan po ninyo, nakalagay sa batas, ang ibig sabihin ng campaigning directly or indirectly. Ibig sabihin, kahit hindi mo sinasabi iboto ka, subalit yung pagmumukha nyo ay naandyan, pati po na sa TikTok, pati po sa kung anumang platform, yan po'y pangangampanya. And therefore, mas maganda po sa mga magkakalaban, bantayan na lang po. Bantayan yung kalaban nyo. Filean nyo ng disqualification at kasong criminal. And the COMELEC will act accordingly. Doon po sa sinasabi nyo sa mga ban-ban, alam nyo po hindi kami papayag na mababalahura na naman yung ating mga umiiral na batas. Meron tayong batas tapos sasabihin hindi na ipapatupad. In-approve po ng Commission and Bank yung pong bagong guidelines patungkol sa ating pong yung kontrabigay. Ibig sabihin, meron po kami mga nakalatag na mga presumptions doon na sa aming palagay ay nararapat lang na naandyan. Dati po walang ganon. Halimbawa po ng mga presumption, Malu. Kung ikaw may dalang indelible ink isang araw bago mag-election, ipipresume ka namin na involved sa vote buying. Kung ikaw ay may dala sa araw ng eleksyon na balotang original sa labas mismo ng presinto, ipipresume ka namin vote buying. Bakit ka naman may dalang balota? Kung ikaw kumuha ng mahigit na 2 watcher sa bawat presinto, meron dyan watcher-watcheran, 50 watcher bawat presinto, ipipresume ka namin na involved sa vote buying. Kung ikaw nagpadala 3 araw bago mag-eleksyon o 5 araw bago mag-eleksyon sa GCash, PayMaya at iba pang platform na pare-parehas pa, hindi walang butal. Tapos first time ka nagpadala ng ganun kadami, ipipresume ka namin na involved sa vote buying. At pagkatapos, kapag ka ikaw may dalang more than 500,000 3 days before the election, hindi po namin pipigilan ng pag-withdraw kahit billion pang withdrawin nyo. Pero kung may dalang 500,000 plus, take note po Mamalu ang word ko, plus other evidence. Hindi po bawal magdala ng pera. Pero kung inaandun yung plus other evidence, biglang kami 500,000. Tapos isang bayong na sample ballots ang daladala mo, ipipresume ka namin na involve or engage sa vote buying. Maaaring sabihin niyo po na grabe naman yung mga presumption natin na ganyan. Wala na po nakalagay sa batas na bawal magbigay ang COMELEC ng presumption.